Yan. Mark chapter 11 verse 12 to 14. Let's go. The next day as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Jesus was hungry. Seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves. Nothing but leaves, because it was not the season for figs. Okay? So, yan po yung mga inonote natin ha. It was not the season for figs. Ito ang nakakapagtaka, no? So, ang sabi sa verse 13, wala siya pang bunga kasi hindi pa panahon ng figs. Ano ba yung figs sa sa trigo? Trigo ba yung figs? Pakitingin andito nga. Dito na ako dito. Ay, hindi figs din yata nakalagay dito. Yung Tagalog, ayun, fig tree. Fig tree rin kasi nilagay dito. Igos. Okay yan, igos. Okay, kasi yung olivo. Okay, tanyo kahit ako nalilito ako sa traditional na Tagalog. Diba? So, yan. Pero kailangan natin yun. Napakaganda po ng Tagalog. Okay, so, tayo. Yan. Share, ba't nawala yung binabasa ko? Ayan, okay. So, fig tree ang ginamit din dito. Igos sa Tagalog. Igos. Okay? So, yung igos po, yung maraming igo. Yung mayabang. Ganyan. Okay. So, nasa na tayo? Okay. So, eto hindi pa panahon ng igos. Okay? Hindi pa panahon ng figs. Then he said to the tree. Eto na. No? Then he said to the tree. This has been boggling my mind for quite some time. Tinatanong ko to. So, then he said to the tree, may no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard him say it. Okay. Basahin po natin sa New Testament Pinoy version. Okay, so ito na po. Basahin natin. Okay. Kinabukasan, dumating sila galing sa Bethany. Gutom na noon si Jesus. Okay. May nakita siyang isang madahon na fig tree. Okay, so ang lino po ng description, madahon. Okay. So mayabong po yung dahon. Mayabong po hindi po mayabang. Okay, mayabong. So, yan. Tapos may nakita siyang isang madahon na fig tree sa di kalayuan. Lumapit siya para tingnan kung may maukuha siyang bunga dun. Pero puro dahon lang ang nakita niya. Kasi hindi pa panahon para mamunga ang mga fig trees. Sabi niya sa fig tree, wala nang kahit sinong makakakain pa ng bunga mo. May exclamation point pa. Sabi niya, wala nang kahit sinong makakakain ng bunga mo. Sabi niya dun sa puno. At narinig ng mga disciples ang sinabi niya. Okay? Ito ang matindi, no? Pagdating sa verse 20, kinaumagahan habang naglalakad sila, nakita nila ang fig tree na sobrang nalanta hanggang sa mga ugat nito. Verse 21, at naalala ni Peter ang sinabi ni Jesus. Kaya sinabi niya, Teacher, tingnan niyo po, nalanta ang fig tree na sinumpa ninyo. Grabe to pala isipan to sa akin. Okay, bakit naman? Kawawa naman yung fig tree na napagdiskitan. So kaya ang title na gutom ka ba? Kasi gusto kong isipin ninyo kung anong behavior ninyo kapag gutom kayo. Yun muna, okay? Pag gutom ka na talaga, isipin mo anong behavior mo, no? Si misis ko pag nakapila sa food chain tas ang haba ng pila, tagal tas gutom ka na. Ang problema kasi hindi ko alam kung wifey ko lang ganoon o lahat ng girls, hindi ko alam, no? So yung naiisip lang nila yung gusto nilang kainan kapag gutom na talaga sila, no? Kaya 'di ba pag tinatanong mo saan mo gusto kumain, lagi lang sinasabi ikaw. Hindi katulad ng lalaki, hindi pa gutom alam na kung saan gusto kumain, di ba? Aalis pa nga lang ng bahay, alam na namin kung saan namin gusto kumain, di ba? Gusto ko sa rocks, sa bato. Rocks. Di ba? Ganoon lagi, di ba? Minsan nga dumadayo pa kami para kumain eh. Meron kaming dinadayo sa Lagro, yung yung shawarma, di ba? Tapos yung buti na lang yung Ana Specials, hindi mo na kailangan dayuhin kasi nagdi-deliver. Ayos ba? Ayos ba? Ganyan po mag-product placement. Diba? Pero kapag yung gano'n, tagal mo nakapila, tapos nag-order ka, di ba? Tapos pagdating ng order mo, mali-mali. Mali-mali yung order.
Si Mrs. ilang beses ko na yun nakita. Nag-beast mode yan. Nagbi-beast mode pag mali-mali yung nabigay ng order. Mantagal-tagal mo pumila, gutom na gutom ka na. Tapos kasi magde-decide yung mga girls karaniwan. Pag gutom na talaga sila, doon sila magde-decide kung ano gusto nilang kainin. So yung waiting period, no, natotoxic na talaga sila doon. Di ba? Tapos darating yung order mo, mali. So, anong behavior mo? Kasi po nagbabago yung chemical composition ng tao, no? Nagkakaroon ng imbalances kapag nalilipasan ka na ng gutom, no? Kaya sabi nga ni Kuya Chinkitan, yung ano daw, yung gutom daw ang problema na pinakamadaling solusyonan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung gutom daw, lilipas din yan. Natural siyang lumilipas. Okay? So ayun, tapos ayun nga, no, 'di ba? So tapos minsan nga, pag may pwede na, no? Pwede na bumiyay. Punta rin tayo dun sa punta. Yan, pares sa punta. Tapos, ito na, no? Gutom si Jesus, lalakad sila, gutom si Jesus. Tapos, punta siya dun sa ano. So, na-imagine ko, natuwa siya, nakita niya yung fig tree, no? Ang dahon, okay? So, I would imagine, maliliit lang yung bunga ng fig tree. No? Kasi from a distance, kita mo, dahon, so ina-assume ni Jesus na may bunga yun. So, lapit siya doon, walang bunga. Wala siya nakitang bunga. Tapos, ang impulse reaction niya, ito. Sabi niya doon sa puno, wala nang kahit sinong kakain ng bunga mo. Nakatakot. Nakatakot, di ba? Di ba? Nagutom si Lord, lumapit siya doon sa puno, tapos wala siya nakitang bunga. Ang yabong-yabong, ibig sabihin, ang ganda-ganda ng puno, ang dahon-dahon, ang fresh-fresh, di ba? Tapos wala siyang nakita kahit isang bunga. Hindi po siya nag-pray, hindi siya nag-pray na, hindi siya nagsabi, Father, hindi. Kinausap niya yung puno, sabi niya, alam mo ikaw, wala nang kakain ng bunga mo. Sipin niyo to. Sipin niyo, wala nang kakain ng bunga mo. Sabi ni Lord dun sa... Tapos the next day, namatay na yung halaman, nalanta na. Tapos tanong si Peter, ito napaka-amazing. Tinanong ni Peter, ano po ibig sabihin nun? Sabi ni Lord, ang sagot ni Lord ito. Okay. Ang sagot ni Lord, sabi ni Peter, ano pong nalanta ang fig tree na sinumpa ninyo? Ang sabi ni Jesus sa verse 22 ng Mark 11, sabi ni Jesus, manalig kayo sa Diyos. Ang layo ng sagot. Layo ng sagot. Sinumpa niya, gutom siya, naghanap siya ng bunga, walang bunga, tapos the next day, no, tapos sinumpa niya, tapos the next day, hindi nga niya actually tingin ko, hindi nga yung, kasi yung sumpa, yung sinusumpa kita, hindi naman ganun eh. Nagpa-blurt out lang si Jesus na, wala nang kakain talaga ng bunga mo. Wala nang kakain ng bunga mo. Parang yung napabuntong hininga siya, ay, walang bunga. Ayaw mo magbunga, wag mo. Di ba? Parang ganun. Wala nang kakain ng bunga mo. Tapos, narinig ng overheard ng mga disciples, syempre, sama-sama sila naglalakbay. Tapos, ano lang sa kanila yun, siguro, it just went over their head. Kasi wala namang significant na nangyari, hindi naman kumidlat, di ba? Tapos hindi naman din siguro sinigaw ni Jesus yun, kasi nga yung halaman lang kausap niya, yung puno lang. Tapos, the next day, yun ang nakakapraning yun the next day. Pagkakita nila, patay na yung halaman, patay na yung puno. Sabi nila, Lord, yung sinumpa niyo po na puno, patay na. Lantang-lanta na hanggang ugat. Hanggang ugat, hindi lang yung mga dahon, hanggang ugat. Tapos, ang sagot ni Jesus, sabi ni Jesus, manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa Diyos. Sinasabi ko sa inyo, pag inutusan ninyo ang bundok na ito, so meron naman siya ngayong bundok, no? Kahapon puno, ngayong bundok. Umalis ka dyan at tumalon ka sa dagat. Tsunami yun pag nangyari. Yung bundok tatalon, pupunta sa dagat, magkaka-tsunami. Okay, so sabi niya, umalis ka dyan at pumunta ka sa dagat. Ay, tapos, mangyayari talaga yun. No? Maniwala na, at buong puso kayong maniwala na mangyari yun, mangyayari nga talaga yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, kahit anong ipag-pray ninyo, maniwala kayong natanggap nyo na yun. At matatanggap nyo talaga yun pag tatayo kayo para magdasal, patawarin, matatanggap niyo talaga yun. Tapos sabi niya, pag tatayo kayo para magdasal, patawarin niyo muna yung mga biglang napunta sa forgiveness. Patawarin niyo muna yung mga kagalit niyo para patawarin din ng Ama sa langit ang mga kasalanan niyo. Pero kung hindi niyo papatawarin ng iba, hindi rin kayo papatawarin ng Ama sa langit sa mga kasalanan niyo. Ano ako dito eh? Ano to? Ano nangyayari?
What's going on? What, what's going on here? I'm at a loss right here. Somebody fill me up, no? Ano nangyayari? No, pag sinundan mo yung narrative, isipin nyo. Pasok nila ng Jerusalem, pagkatapos ito ng triumphant entry to Jerusalem eh. No, tapos galing silang Bethany, pasok na ng Jerusalem proper, tapos nagutom si Jesus. So you can just imagine kasi lakad lang sila, puro lakad lang. So nagutom si Jesus, nakita niya yung fig tree. Uy, ayos, 'di ba? Tapos paglapit niya, hinahanap niya madahon. So ibig sabihin, kinalkal niya pa yung yung dahon, 'di ba? Tinitingnan niya, walang bunga. Walang bunga. Wala nang kakain ng bunga mo kahit kailan. Tapos kinabukasan namatay yung puno. Nakakatakot yun, di ba? Tapos, nagtanong si Peter. Sabi ni Peter, Lord, patay na po. The next day, patay na po. Tapos sabi ni Jesus, manalig kayo sa Diyos pag nag-pray kayo kung anong i-declare ninyo sa prayer ninyo, yung pinapaniwalaan ninyo. Mangyayari yun. And I was thinking, isipin niyo ito mabuti ha. Gutom si Lord eh. Ang purpose niya, kaya niya nilapitan yung fig tree kasi gutom siya. Tama? So ano solusyon sa gutom? Pagkain. Tama? Ang problema, walang bunga yung fig tree. So ano dapat solusyon? Ano dapat solusyon? Ang solusyon, kung walang bunga yung fig tree at gusto lang niya makakain, ang solusyon dapat, hindi patayin yung fig tree. Dapat ang solusyon, pabungahin yung fig tree. Nakuha nyo? Ang sabi niya, kahit daw utusan mo yung bundok na tumalon sa dagat, tatalon eh. Ba't hindi niya inutusan yung fig tree na magbunga? Sige po, pag-isipan niya. Iniisip ko yun. Bakit niya sinabi sa fig tree, hindi ka na magbubunga ulit, kala mo dyan ha? Yung mga bata na yung pag nag-aaway. Kala mo ka dyan, bakit inyo ba tong lahat na to, ha ha? Yabang-yabang nyo ha? Sabi niya dun sa fig tree, hindi ka na magbubunga ulit. Gutom siya eh. Di sana ang dineclare niya, magbunga ka. Tapos magbubunga. Kasi sabi niya, kahit daw ano paniwalaan mo, bakit baliktad? Anong iniisip ni Lord? Napaka-unpredictable talaga ni Lord. If there's one adjective talaga that best suits the Lord Jesus Christ, of course marami, diba? All knowing, all loving, and all that, no? Pero kung merong isa na walang kinalaman sa Godhood, no? Yung talagang i-describe mo lang siya as a person, unpredictable. Napaka-unpredictable. And it's what makes it exciting when you follow Jesus, because He is so unpredictable and your life will be riddled with surprises here and there. Ang daming twist. Ang daming twist. Okay? So, ano iniisip niya? Dalawa po ang dyan, I'm leaning towards two theories, no? Una, gutom lang talaga si Lord. Gutom talaga siya. To the point na malilipasan na siya ng gutom, no? Tapos nakakita siya ng punong-puno ng dahon na, wow! Wow, ang fresh! Ang ganda! Ang pogi ng puno! Diba? Ganda! So, in-expect niya ngayon may bunga. Okay, sandali ha, huwag muna kayo maipag-argue sa akin. Sandali na. Okay, kasi sabi niyo, hindi, alam ni Jesus lahat. Hindi, sandali lang. Okay. So, tapos lapit si Jesus doon, excited siya. Tapos na-disappoint siya. Hindi ka naman madi-disappoint kung wala ka expectation. Eh. May expectation siya doon sa puno, kaya siya na-disappoint. Hindi ka na, parang kami, di ba, pag hindi kami nasikaso ng maayos, sa food court, di ba, sa food court dati, sa Mega Mall, lagi kami dyan, nag-work pa kami sa Buyoyong, every Thursday, andyan kami. Food court, tapos ang sungit nung cashier, o hindi kami pinapansin, di ba? Kasi mga small time lang kami, so, hindi kami pinapansin. Pagkadating ng pagkain namin, sasabihin namin, alam mo, hindi na kami dito kakain, hindi na kami kakain dito talaga kahit kailan. Doon kami kakain sa mesa. Counter to eh. Hindi pwede kumain dito. Doon kami sa mesa. Bawal kumain doon, o order lang doon eh. Sabi ni Jesus, parang ganito, pambihira naman oh. Isipin niyo to, di ba? Yung bagyo, sinaway ni Jesus. May mga times po na nagpe-pray si Jesus. Halimbawa, yung bread, di ba? Nag-pray siya sa Father na dumami yung bread. Okay? Di ba? Nung nasa Gethsemane siya, nag-pray siya sa Father na kung pwede ilampas na lang yung yung cup of yung saro na ipapainom sa kanya, yung crucifixion.
Totoo yun, yung prayer niya na yun. Hindi ibig sabihin na hindi niya mahal yung tao. Ibig sabihin nakikita niya kung gaano kahirap yung darating. Okay? Tapos nag-yield pa rin siya. Sabi niya, not my will but yours be done. Okay? Ibig sabihin, hindi lang din si Jesus, si Lord, the Son, ang nagmamahal sa tao. Yung Father, nagmamahal sa tao. Kasi yung expression ng love ng Father na kay Jesus eh. Kaya yung, mali yung sinasabi ng iba na mas gusto daw nila si Jesus kaysa sa God the Father kasi yung God the Father doon sa Old Testament parang matandang mainitin ng ulo. Hindi ho. No. Hindi ho. Kaya nga pinadala si Jesus eh. Okay, so, not my will but yours be done. No? Yung redemption, will ng Father yon. So, nagpipray siya sa Father. Pero dito, hindi siya dito nagpipray. Hindi siya dito impulse reaction ito. Impulse reaction. Yung pagbangon niya, basang-basa siya ng yung sa bagyo, di ba? Pagbangon niya, hindi naman siya nagpray. Father, pahintuin mo ang bagyong ito. Hindi naman eh. Di ba ang sabi sa Bible, ni-rebuke niya yung bagyo sa Tagalog, sinaway. Sa mababaw na Tagalog, pinagalitan. Pinagalitan niya yung dagat. Sipin yung sarap ng tulog mo, pagod na pagod ka buong maghapon, at ikaw ang gumawa ng dagat, paggising mo basang-basa ka, binastos ka ng dagat, di ba? Dali, ano ba? Akin to Ano to, bastusan, di ba? Na-imagine ko lang yun, di ba? Hindi naman ganun nakasulat sa Bible. Pero, hindi siya nag-pray, hindi siya humingi ng power kay Lord. Impulse reaction. Ano ibig sabihin? Nag-i-exude yung kanyang godhood, yung kanyang deity. Kahit na sinabi ni Paul na hinubad niya na, makikita mo, nag-i-exude sa kanya yung kanyang identity as the Son. Hindi niya kailangan humingi ng permission na Lord, bigyan mo akong powers. Hindi katulad ni Moses na nagtanong pa kay Lord kung ano gagawin, tapos inutusan ni Lord, ganito gawin mo, ihampas mo yung naghihintay lang ng instructions yung mga prophets, lagi lang sila naghihintay ng instructions kung ano gagawin. Si Jesus hindi, meron siyang impulse reaction, tapos yung impulse reaction niya nangyayari. Nauutusan niya yung nature, nagre-react siya sa nature, pag nag-violent reaction siya sa nature, nagre-react yung nature. Grabe. Impulse reaction siya sa bagyo, hinto yung bagyo. Impulse reaction siya dito. Gutom mo siya, tapos, ay wala, ano ba yan? Hindi ka na mamumunga ulit. Sabi mo parang, bira naman to, ngayon lang ako dadaan dito eh. Sandali, sabi sa Bible, hindi pa daw time ng igos. Parang ano ba yun? Bakit parang kinawawa naman ni Lord yung fig tree. Hindi pa nga time. So ano ini-expect niya? Ito, meron po ako mga konting-konting na discover. Ito, kaya galing sa Forerunner commentary. Tingnan niyo po Tapos ito pang isa, dalawa tong binasa ko. Fruit tree growers know that ordinarily a small amount of fruit ripens prior to the main crop. Okay? Meron na pong mga konti na bunga na nahihinog bago yung mismong ani. Okay? So, it is referred to as the first ripe fruit of the first fruits. The first ripe fruit of the first fruit. When Jesus approached the tree, it was the time of the first fruits of figs. Okay? But it was not yet time for the main harvest. Okay, so the most appropriate translation would be, it was not yet time for gathering of figs. Hindi pa harvest time ng figs. Pero hindi ibig sabihin, yung mga fig trees, wala talagang bunga. Dapat meron. Pero hindi pa harvest time. Nakuha niyo po? Now, so much, in Mark chapter 11 verse 13, okay, it must mean that the particular tree on which Christ expected to find figs was barren. So baog yung tree, wala siyang bunga because it had no figs at all. As in wala, zero. It did not fulfill its purpose. Okay, so pag tinignan mo daw sa Luke chapter 13 verse 6 to 9, ganun daw talaga ginagawa ng mga maghahalaman. Pag hindi talaga namumunga, di ba, una, tatastasin mo nila, titinla, pauusukan o kung ano man para mamunga. Pag hindi pa rin, tatanggalin na nila kasi kumakain lang ng space. Okay, so yun ang isa dito. Ito mas malalim. Ito kay Adam Clark. Sabi ni Adam Clark, okay, Adam Clark's commentary on Mark 11 points out that the phrase, the time of figs was not yet, would be better translated, ito yung sinasabi ko sa inyo, to emphasize that the time for gathering figs has not yet come. Okay? Yeah, no? So, he also indicates that the climate in the area of Jerusalem was such that figs could be found throughout the year. Throughout the year. Merong bunga, pero hindi pa ani, hindi pa hitik, pero meron dapat. Kaya itong isang fig tree na to, hindi ko tuloy alam kung may awareness yung mga plants. Kaya nagalit si Jesus. Parang kuripot mo Damat mo, ayaw mo magbunga
Bala ka dyan. Di ba? Tapos, na-imagine ko kasi marami akong na-encounter na gano'n na nagbe-beast mode pag gutom. No? Nagbe-beast mode pag gutom. Biglan. Tapos pasensya ako na gutom ako eh. Di ba? So, yeah. Tapos, ang weird nung sagot ni Jesus the next day, sabi ni Peter, Lord, patay na yung ano. Tapos sabi ni Lord, manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa Ama. Tungkol sa faith yun, actually, yung ginawa kong tungkol sa faith yun. Pero, sarap kasama ni Lord. No? Kasi kung nandun ako, hihintayin ko siyang magsabi na, pasensya na kayo, gutom lang ako eh, nabuisit ako dun sa, bad trip ako dun sa puno eh, gutom ako eh. Pag gutom ako, huwag kayo lolo-lolo sa akin. Nakakatakot eh, pero nagutom siya, sinumpa niya. Paano kung gutom siya, tapos uminit ulo niya kay Pedro, di ba? Nakakatakot yun kung disciple ka ni Jesus, pabira kay taway puno na tuyo. Yeah. Parang sinasabi niya, kayo huwag kayong lolo-lolo sa akin pag gutom ako. Biruin nyo na ako pag hindi ako gutom. Pag gutom ako, huwag nyo akong inaano dyan ha. Di ba? Grabe ka naman kay Lord Luther. Hindi. This is what you need to understand. Okay? Listen. Okay? Di ba sabi ko, nag-i-exude yung kanyang identity as the Son, no? Yung kanyang pagiging Diyos. No? Nandun. Wow. Nagpupumigla, so bigla na lang nagmamanifest. No? Pinagalitan niya yung dagat, hindi naman siya nag-pray, hindi siya pinagalitan niya. Eto, nasabihan lang niya, hindi ka na magbubunga ulit. Hindi na talaga nagbunga, sumunod. Sumusunod ang nature. Isipin niyo to, sobrang amazing nito. Sobrang amazing nito. Get this in the spirit. At this moment, kasi dalawa nga yung iniisip ko. Una, may gusto talaga ituro si Lord doon. Meron siyang malalim na hugot doon. Mamaya i-explain ko yung malalim na hugot. Okay? So, explain ko na. Okay? So, yung malalim na hugot ito. Pag nag-backread ka sa verse 11, Mark 11:11, Jesus entered Jerusalem and went into the temple courts. He looked around at everything. But since it was already late, he went out to Bethany with the 12. Okay? So, pumasok na siya sa temple courts and he looked around at everything. He did an ocular inspection. Okay? So, he looked around at everything. Kaya lang sabi late na, so wala na siyang ginawa. Basta tumingin lang siya. Tapos, pag tinignan niyo to, the narrative in between, the story in between the two, nung sinumpa niya yung fig tree, tapos nung nagturo na siya tungkol sa faith, nung the next day, yung gitna nun, alam niyo kung ano nangyari? Yung cleansing ng temple. Nagpunta si Jesus sa temple, pinagtataob yung mga mesa ng mga merchants doon, tapos hinarangan niya yung mga gustong pumasok ng mga merchants doon, tapos sabi niya, it is written, my house is a house of prayer, but you have turned it into a den of thieves. Nasusulat, ang aking bahay ay bahay panalanginan, ngunit ginawa ninyo itong pugad ng mga magnanakaw. Yun yung nangyari sa gitna. Sobrang intense nito. Galing na, bago pa si Jesus napunta dun sa fig tree, galing na siya sa temple courts. Nakita niya na yung sitwasyon. At pag pumunta ka sa gospel ni John, alam niyo po, etong apat na gospel, di ba, iba-iba nag-i-impact sa kanila. So iba-iba sila ng take. Iba-iba sila ng take sa, with the exception of the gospel of Luke, kasi yung Luke, compilation na yun, inayos na ni Luke from all eyewitness accounts. Okay? Pero itong tatlo, yung Mark, most probably coming from the eyewitness of Peter, si Mark ang kanyang scribe, yung Matthew, tapos yung John, na parehong disciples ni Peter, magkaiba sila ng vantage point, magkaiba ng impact sa kanila yung mga ano. So kung ano yung nag-i-impact sa kanila, yun ang gine-journal nila. Okay? Ganun po talaga pag nagkukwento ka ng totoong kwento at hindi ka nag-iimbento. Manood ka nga lang ng sine, magsama ka ng kaibigan, tatlo kayo, manood kayo ng sine. Pagkatapos, magkwento kayo ng hiwa-hiwalay na kwento tungkol sa pinanood ninyo. Sinisiguro ko sa inyo, hindi kayo pare-pareho ng kwento kahit pare-pareho kayo ng pinanood. Kasi iba-iba ang impact sa inyo. Naintindihan nyo? Ang hindi lang magbabago na detail, sino kasama mo, saan kayo nanood, ano ang pinanood. Yun lang ang hindi magbabago. Pero yung mga favorite parts ninyo, kung saan ka na emotionally invested, mag-iiba-iba yun. Kung ano tingin mo dun sa movie, kung saan ka natakot, saan ka natuwa, mag-iiba-iba. Ganon din yung gospel writers kasi hindi naman nila inimbento to. Okay? So sabi nga ni Wallace yung sa Cold Case Christianity, sa kanila daw, rule of the thumb, kapag may 2 o 3 witnesses,
Okay, tapos inano mo, pina-witness stand mo isa-isa, tapos pareho, sakto 100% yung details na kwento nila, no? Mga eyewitness no, pare-pareho sakto, ibig sabihin nun, nagsisinungaling sila. Kasi imposibleng pare-pareho kayo ng emotional investment dun sa details. Imposible. No, magkakaroon kayo ng minor differences kasi iba-iba kayo na matatandaan. Kaya kung saktong-saktong parehong-pareho, nagsisinungaling yun. Ibig sabihin, plinano ninyo, pinag-usapan ninyo bago kayo nagkwento. Kuha nyo, kaya yung mga nagko-contest sa Bible na, bakit yun? Kung totoo nangyari yan? Bakit medyo iba yung kwento ni John as compared to Matthew? Exactly! Kasi ganun talaga magkwento ang tao kapag totoo yung kinikwento niya at hindi nila plinano at hindi nila pinag-usapan at hindi sila nagsisinungaling. Kinikwento nila from their vantage point. Okay? So yun po talaga yung texture ng gospel. Ngayon, pag tinignan ninyo dito, yan, kanya-kanya ding rate. Yan, sa Rotten Tomatoes, di ba? Kanya-kanyang rate. Yung iba, 2 stars. Yung iba, 5 stars. Di ba? Kasi iba-iba nga nang dating. Okay, dito, tingnan nyo to ha. Dito, wala sa yung sinasabi ko kanina, sa 4 na Gospels, okay, merong mga details sa Mark na wala sa Matthew, may details sa John na wala dun sa iba. Pero, yung cleansing of the temple, the only time na nagwala si Jesus, as in, na sumabog si Jesus talaga na he let himself go. No? Talaga, pinagtataob niya yung mga mesa. Imagine, hindi mga Romans yung may-ari ng mga mesa, na yung mga Hudyo rin. Ha? Okay? So, yun, nasa temple siya, pinagtataob niya, nagwala siya doon. Okay, sabi sa John, matindi yung sa account ng John. Ang sabi ni John, bago sila pumunta, he fashioned himself a whipcord. Naggawa siya ng latigo. Naggawa si Lord ng latigo. At ang sabi dito sa verse 11 ng Mark chapter 11, galing na si Jesus doon the day before. Kaya lang, paggabi na, umuwi na lang sila ulit sa Bethany. Tapos the next day, bumalik sila. So ibig sabihin, alam na ni Jesus yung may plano na siyang gawin. At gigil na siya. Kasi sabi ni John, on the way, naggawa pa siya ng latigo. Sipin niyo, naggawa siya ng latigo. Gigil na siya sa ginawa ng mga tao sa temple. So, doon pa lang, from Bethany, nanggigigil na si Jesus eh. Hindi pa siya gutom, nanggigigil na siya doon sa pupuntahan nila. Tapos, nagutom pa siya, pagdating dito, wala pang bunga. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, ito sobrang amazing ha, pakinggan nyo ha. Sinabi lang niya, hindi ka na magbubunga talaga kahit kailan. Ngayon lang ako napadaan dito, hindi ka pa nagbigay ng bunga, wala kang bunga. Wala. Hindi ka nagbubunga kahit kailan. Ang ganda-ganda mo. Pogi-pogi mo, wala kang bunga. Puro ka, napaka-superficial mo. Yun yung height ng hypocrisy. Ang ganda-ganda, walang laman. Ang pogi-pogi, walang laman. Pogi-pogi ng puno. Ang ganda-ganda mo, punong-puno ka ng dahon, puro dahon ka lang, wala kang bunga. Ano yung amazing doon? Ito. Yung pagiging tao ni Jesus. Gutom siya eh. Gutom siya. Napa-blurt out siya. Pambihira naman. Ganun ang tao pag gutom eh. Diba? Kaya ang tanong ko sa inyo, gutom ka na ba? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, nung naging tao si Jesus, hindi nagtau-tauhan. Nung nagutom po si Jesus, hindi po siya naggutom-gutuman. Gutom po talaga siya. Kaya kung dumanas ka ng gutom, si Jesus dumanas ng gutom. Kaya kung dumanas ka ng disappointment, si Jesus dumanas ng disappointment. In fact, kung dumanas ka ng hindi nisasagot yung prayer mo, si Jesus dumanas nun. Na iba yung prayer niya, iba yung dumating. Ano sabi niya? Father, if it is your will, let this cup pass over me. Anong dumating? Angel, pinalakas siya. Hindi pinas over. Kasi siya yung sacrifice eh. Sabi ni Philip Yancey, kung lahat daw ng Diyos, ng lahat ng religion sa buong mundo, totoo. Kung lahat sila totoo. Tapos kasama lang si Jesus dun sa napakaraming Diyos at lahat sila totoo. At pagkatapos kong pag-aralan lahat, ito po sabi ni Yancey, after studying them all, and I'd choose one, I'd be given the privilege to choose one, I'd still choose Jesus. You know why? Because of all these deities, Jesus is the only one who could understand you. Kasi si Jesus lang po ang Diyos na dumaan sa lahat ng dinadaanan mo. Jesus lang.
Siguro not exactly, but dumaan siya. Tulad nung nagtanong sa akin dati, kuya, sabi mo lahat ng dinadaanan ng tao, sa Hebrews sabi lahat ng tukso sa atin sa tao, tinukso si Lord ng ganun eh. So we do not have a high priest who does not sympathize with us. Hindi. Alam niya yun, dinadaanan natin kasi dinaanan niya. He was tempted in every way, pero hindi siya bumagsak. At alam niya yung hirap ng temptation, at alam niya yung hirap ng pagiging tao, yung sitwasyon ng tao, alam niya. Kasi hindi mo pwedeng i-redeem yung sitwasyon ng tao kung hindi mo alam kung ano yung sitwasyon ng tao. Ulitin ko kung hindi alam ni Lord yung sitwasyon ng tao, hindi niya na-experience, paano niya i-redeem? Kaya sobrang crucial na si Jesus Diyos. Kasi kung hindi po Diyos si Jesus, hanggang ngayon, hindi pa rin alam 100% ng Diyos kung ano sitwasyon ng tao. Kasi hindi pa rin niya na-experience. Ulitin ko to hanggang ngayon, hindi pa rin po na-experience ng Diyos kung anong hirap, gaano kahirap maging tao. Yung weaknesses ng tao, hindi pa rin niya na-experience. Kung hindi Diyos si Jesus. Sino ngayon makakaintindi sa atin? Wala. Kaya si Jesus lang po talaga. Si Jesus lang ang Diyos na makakaintindi sa'yo. Kasi yung dinadaanan mo, dinaanan ng Jesus yan. Kaya pwede kang lumapit sa Kanya at alam na alam niyang gagawin. Kaya sabi niya kay Paul, my strength is made perfect in your weaknesses. Why? Kasi yung weaknesses mo na yan, dinaanan ko yan. Alam ko yan, kilala ko yan. Kaya kapit ka sa akin, itatawid kita dyan. Hindi ito pabalat bunga. Nagutom ka. Nagutom si Jesus. Uminit nga ulo. Nasumpa pa nga yung puno. Isipin nyo to. Isipin nyo, itong sobrang amazing Sabay na nag-manifest yung kanyang pagiging tao, nag-violent reaction siya dun sa tree na walang bunga sa gutom niya. Tao yun. Tao lang nagre-react na ganun. Gutom na gutom ka na Tama? Sinabi mo na darating ka Diba, nagbiling ka na pagdating walang sinaing. Diba, di sana bumili na lang ako on the way. Sabi nyo, ready na, wala naman pala. Diba? Walang sinaing, tapos lahat ng tao sa bahay nagmo-Mobile Legends, diba? May FK lahat yun talaga. Diba? Tao lang yung nagre-react ng ganun. Si Jesus nag-react ng ganun. Ito matindi. Meron siyang impulse reaction, tapos sumunod yung nature. Diyos lang po ang nakakagawa noon. Impulse reaction, hindi siya nag-pray, hindi siya humingi ng permission sa Lord. Hindi siya humingi ng permission sa Father. Impulse reaction, hindi ka na mamuhunga kahit kailan, grabe. Sumunod yung nature. Sabay na nag-manifest yung kanyang identities. Sobrang amazing. Yung pagiging tao niya, nag-exude. Yung pagiging Diyos niya, nag-exude ng sabay sa iisang sitwasyon. Isipin niyo yun. Ngayon, gaano kalalim ang hugot ni Jesus dito? Galing na siya doon the day before, may plano na siya, nanggigigil na siya doon. No? Kasi grabe binarubal na yung temple. No? Tapos pagdating doon, alam niya yung gagawin, eto nadaanan niya tong fig tree, naging illustration pa to ngayon. Bakit? Kasi siguro nakita niya yung Jerusalem doon sa fig tree. Kasi yung Jerusalem, yung temple courts na pinanggalingan niya kahapon, ganun-ganon sa fig tree. Ang dahon-dahon, walang bunga. Ang active-active, ang dahon-dahon, ang daming tao, walang fruits ng Holy Spirit. Sabi niya, ginawa ninyong pugad ng magnanakaw. Ibig sabihin sa mismong temple may nakawan. Sa mismong temple naggugulangan sa pera. Isipin niyo yun. Ini-imagine ko bakit sinabi ni Lord na ginawang pugad na magnanakaw? May trade naman talaga. Sa Deuteronomy, sabi niya pagdating doon sa lugar ng, sa place ng worship, kung hindi ninyo kayang dalhin doon lahat ng tithes ninyo, yung produce ninyo at masyado marami, benta nyo muna, tapos pagdating doon na kayo bumili. So, ini-endorse ng God the Father yun na doon na kayo bumili para hindi na kayo mahirapan. Kasi yung mga tithes po, in the old times, produce yan. Produce. Cattle, produce. Hindi ang pera, produce. So, ang dami mong dadalhin. So, sabi ni Lord, benta mo na muna. Tapos pagdating doon, at the end of every third year, na magsa-celebrate kayo kay Lord, pagdating doon, saan na kayo doon bumili ng mga pang-offering ninyo, na makakainin ninyo. Ini-endorse ni Lord
ba't siya magagalit? Kasi sabi niya sa Proverbs, ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay ang katapatan. So ibig sabihin, hindi ganun yung nangyayari sa mismong temple. Isipin niyo to, sa mismong house ni Lord, naggugulangan doon. Na-imagine ko pa kasi kini-equate ko sa culture natin kasi pareho tayong Eastern, na-imagine ko pa sino lang kaya pwedeng pumwesto doon para mag-business. Sino lang kaya? Siguro yung malalakas ang connection doon sa mga church leaders, mga relatives, basta malalakas ang connection. Tapos itong mga kanya-kanya silang padrino at kanya-kanya silang alaga doon, siguro malalaki cut nito. Siyempre. Tapos siguro itong mga pilgrims na ang layo ng pinanggalingan, siguro napapagastos, wala na silang choice. Ang mahal na pagdating sa temple, ang mahal. Parang sa airport, tuna sandwich 200. Di ba nila alam? Di ba alam ng airport kung magkano tuna? Di ba yung tuna na dilata, hindi ba nila alam kung magkano? Bakit kasi singlan ng 200 sa kakaprasong tuna sandwich dahil lang nasa airport ka? Sipin niyo yun. Ganon yung ginagawa sa temple. Ang laki ng galit ni Lord. At yung moment na yan, hindi yan nakalimutan ng lahat ng gospel writers. Lahat ng gospel writers, kwento yan sa lahat ng gospel. Walang gospel na hindi nagkwento niyan. Bakit? Bakit ganun? Nadamay pa yung puno. Kasi doon sa puno, nakita ni Lord yung sitwasyon ng Jerusalem. At hindi lang yun. Alam niyo ba't siya galit? Lagi pa ulit-ulit ko sinasabi sa inyo, sa tuwing nagagalit siya because out of love. Out of love, out of love. Kasi di ba nung humarap siya sa Jerusalem, sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, you who murder the prophets I have sent you. Pinapatay mo, mga propetang pinapadala ko sa iyo. Ilang beses pa ulit-ulit kitang gustong yakapin. Nakagaya ng paglimlim ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Pero anong ginagawa mo? Ayaw mo. Darating ang panahon, kukubkubin ka ng mga kalaban sa lahat ng sides. Kukubkubin ka nila at walang matitirang bato na nakapatong sa kapwa bato. 70 AD nangyari yun. Dinurog ng Rome yung temple, walang natira. Kita na ni Jesus yun eh. Kaya yung hugot ni Jesus dito, yung simpleng hindi ka na mamumunga ulit, napakalalim ng hugot niya dito. Kasi galing na siya sa temple courts ng Jerusalem at pabalik siya doon para linisin yung temple courts. Ang lalim ng hugot niya dito. Kita niya na yung future, kita niya yung current state ng Jerusalem, kita rin niya yung future, yung nakakaiyak na future ng Jerusalem. Kasi alam niya, hindi siya tatanggapin. Grabe tong teaching moment na to. Ang simple-simple, no? Parang simpleng na bad trip lang siya, no? Pardon the word, pero yun yung pinaka-appropriate, no? Parang simple lang siyang na, yan, bayan, parang, pero ang lalim, eh. Lalim ng hugot niya. Kaya para maintindihan niyo yung buong narrative, kailangan mong bumalik the verses before, the verses in between, the verses after. So you get to see the whole narrative. Bakit ganun yung attitude ni Jesus? Kasi ang laki ng frustration niya, kasi ang laki ng pagmamahal niya sa Jerusalem. Naalala ko, yung bayaw ko dati. Sabi niya, Kuya Ruther, sabi mo, lahat ng dinadaanan natin, emotional hardships, pains, sabi mo, dinaanan ni Lord. Sabi ko, wala siyang girlfriend, kuya. Wala siyang girlfriend. Iniwan ako ng girlfriend ko eh. Sabi ko, natatanda mo yung Jerusalem. Yung umiiyak siya sa harap ng Jerusalem, sabi niya, paulit-ulit niyang gustong yakapin yung Jerusalem pero ayaw. Natatandaan mo sa Hosea, nung sinabi niya, she decked after her lovers, she decked herself with rings and jewelries and ran after her lovers, but me she has forgotten. The very same sentiment coming from the Father, exactly the same sentiment coming from the Son. Minahal kita eh. Tapos doon ka naghahabol, kinalimutan mo ko. Grabe po itong moment na ito. So, ganyan po magmahal si Lord. Ganyan magmahal. To the point of having an emotional outburst. Why? Because His love is sincere. His love is sincere.
Of course, we can always argue about his foreknowledge, but Jesus was in human form and he was behaving like a human because he was. He truly was a human. 100%. Kaya nga may mga time, di ba sabi niya, kahit yung son hindi alam kung kailan babalik. Kasi nasa human form siya. Nagugulat, nasusurprise, inaantok, nagugutom, naiinis. Ang hindi lang niya ginawa, magkasala. Ang hindi lang po ginawa ni Lord, magkasala. Yun lang. Kaya possible ba? Possible. With the righteousness of Christ, possible. We can get through this life. We can get through this life. Itatawid tayo ni Lord dito. That's our lesson for tonight. Very intriguing, very interesting, and for me, quite an eye-opener. Grabe magmahal si Lord. Affected siya eh. Tama, affected eh. So, ayun. So, ask yourself, pag ako kaya dumaan kaya si Lord sa akin, ano kaya makikita? Sana may bunga. Kahit konti lang. Kahit konti lang, sana may bunga. Kasi nung panahon na yan, ang in-expect naman ni Lord na bunga, konti lang. Kasi hindi pa time for gathering figs eh. Pero dapat may bunga eh. Lahat dapat ng figs may bunga, paunti-unti. Ito wala, zero. Napakaganda eh. Hindi siguro sana siya na-disappoint kung tuyo eh. Well, natural, tuyo eh, di walang bunga. Eh hindi, ang ganda-ganda eh. Ang ganda-ganda eh, tapos walang bunga. Let us learn from this. Because it is a fearful thing to be held accountable for something that we have asked God for. Tapos nagpapogit, nagpaganda lang tayo, at nagpasikat lang tayo, nagparami lang tayo ng followers, nagpalaki lang tayo ng clout, pero wala tayong bunga. Ang dahon-dahon mo, wala kang bunga. Nakatakot. Hindi ko kayo tinatakot, pero ako, takot ako. Bakit? Ang taas ng respeto ko kay Lord. Never ko siyang kakaswalin kahit na mahal ko siya. Hindi ko siya barkada. Best friend ko siya, pero hindi ko siya barkada. Yung barkadang pwede mong batok-batukan, hindi ko ganun si Lord. Hindi ko ganun si Lord. Huwag po tayo masyadong komportable. Pwede na yakapin si Lord, pero hindi natin pwedeng batok-batukan pag trip natin. Hindi ko ganun. So, ito yung Jesus na pinaglilingkuran natin. Mahal na mahal tayo. I don't know how to end this eh. Pero this is so interesting. Pagkatapos nito, the next morning, basahin nyo ito ulit. Ang dami nyo mapupulot dito. So, grabe. Nag-exude yung humanity at yung deity ni Jesus at the same time. How amazing is that? Sa isang impulse reaction, nakita mo tao siya, nakita mo rin Diyos siya. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord God. We thank you. Your word is such an amazing treasure trove, Lord. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you, Lord, kasi mahal mo kami. Totoo yung pagmamahal mo sa amin, Lord God. Totoo po yung pagmamahal mo sa amin. May mga times na upset ka kasi mahal mo talaga kami. Hindi po superficial yung pagmamahal mo sa amin, hindi programa. Hindi siya program, Panginoon. Salamat po. We honor you for this love that you have for us. We thank you, we thank you. We are so grateful. In Jesus' name. Amen. Okay, so that's about it for tonight. Thank you. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Once again, ito po ang Bible Ninja, na nag-iisang laugh trip na Bible study series sa buong daigdig that teaches you to know the light who is Jesus, nobody else. So you never lose your way in the darkness like a true Bible Ninja. What up?